Si Senator Tolentino. Hindi. Ito naman, don't get me wrong, no? Napaka-legit, Oo. napaka-alarming yung kanyang revelation. Tama yon. Pero clearly, that can help, siguro, to his mind, boost his candidacy. At hindi ganun kaganda yung standing niya, depende sa survey na tinitingnan ninyo. Yung mga ganyang extra push ba yan? Effective ba yan at this stage of in the campaign? Depende sa content, depende sa distribution. Sorry no, gusto ko lang pakita yung t-shirt ko kasi napaka-timely nung nung taong tinanong mo sa akin. Matagal ko ng t-shirt to, by the way, Ang ha? ganda naman ng t-shirt na yan. Saan ba nakakuha yan? Seryoso, ha? Akala ko kanina yung Hindi ko mga to sinusuot sinusuot mo. pag lang ha, pag basketball game, ganyan. Akala, Depende sa content talaga at saka depende dun sa stickiness ng issue dun sa kandidato. Kasi meron, kahit anong gawin mo, kahit tumambling ka dyan, minsan talaga hindi dumidikit or hindi ka na-identify ng botante na talagang champion nung issue na yon. Especially kung yung posisyon mo dun sa issue na yon ay taliwas sa posisyon mo dati. May pag final stretch na, there is not much room for anything new, diba? To be attached to a candidate. As Alan Herman will tell you, dapat gina-guard mo na yung votes, sino-solidify mo na yung votes mo dyan. So it also takes time for people to associate something to a candidate. So yung 2 weeks baka hindi masyadong parang wala nang runway yan para una marinig ng mga audience mo at maisip nila, mapagmuni-munihan nila na ikaw pala ay champion nung cause na yon. 2 weeks is too short for me. Parang hindi kakayanin. okay. Yung mga surveys naman, dito sa final stretch, how significant are these? Kunwari, sa larangan ninyo, how do you look at these surveys at this stage? Kasi ano na to, no? Almost weekly may lumalabas eh. Yes. So, normally, mga April na yan. Kasi ginagamit mo naman ng survey para mag-tweak ng initiative or mag-abandon ng isang bagay na ginagawa mo. Maybe in communications, it may be a TV ad, it can be a jingle. Masyado nang maikli yung panahon para, kasi usually, you will need 1 week to produce, to shoot, to edit a TV ad. Diba? So, pag maikli na yung oras, hindi mo na rin yun magagawa. And syempre, ang TV ad naman, hindi naman yan nag-air once lang. Kailangan yan may frequency para ma-achieve yung number ng eyeballs na hinahabol ninyo. Ganon din sa social media. So, pag may survey na lumabas pa this week or the coming week, there's really not much that you can do on a national scale that can tip the balance in your favor or against someone. Pero ano siya, indicator dun sa posibleng kahihinatnan mo on election day? Yes, oo naman. Oo naman. Okay. The surveys naman, as we always say, are snapshots of a certain period of time of the sentiment of the ones being surveyed, of respondents. Historically, you see that the reputable survey firms have always been within very short distance of the actual results. Oo nga. Yan, Ito pala. careful ako ha, reputable survey firms. Bakit? Meron bang fly by night? Ay, oo. Ay, wala ba? Wala ba? Di ba parang Alam ko wala. Alam ko walang Ay? mga survey firm na hawak ng mga consultant. O mga nagpapanggap na disinterested expert. Ay, oo. At saka walang staff na nagpapasurvey tapos sasabihin sa principal nila na, Sir, number 1 tayo. Huwag kang mag-withdraw. Walang ganun. May mga, ito seryoso, no? Kasi yung may ilang mga magagaling na kandidato pero talagang wala sa Magic 12, wala sa Magic 20 or ng mga surveys, no? And I understand kung bakit nagpupush pa rin sila. Kasi ang pagkakaunawa ko rin sa kanilang paniniwala, bukod sa moral victory, this can be a stepping stone for, let's say, another run in the future. Or number 2, this could be something that could awaken
our people to realize that there are alternatives. But the problem is the system is restrictive or doesn't necessarily favor people or candidates like them. Ang tinutukoy ko naman na mga delulu, may mga nadidinig kasi akong mga kandidato na sasabihin, yung mga surveys, ano naman yan eh, bayaran naman lahat yan eh, di ba? Tapos kine-question yung basic statistics, ilan ba yung survey, yung mga ganyan. Kunwari, meron mga ganyang kandidato. Tsaka yung, Oo. yung sinasabing, ang tagal-tagal ko ng tao sa Pilipinas, hindi pa ako nasa-survey. Yes. Parang ano yan eh, kung gagawin natin siyang, alam niyo yung green peas? Na nakahalo sa sabaw? Di ba minsan, kung nakahalo sa sabaw. makakapagsalita lang yung green peas na hinalo sa sopa, sasabihin, ba't ako hindi mo ako tinikman? Paano mo nasabing maalat o masarap yung sabaw? Hindi mo naman ako natikman. Pero ikaw, green peas, bahagi ka rin sa kawa ng sopas. That's a crude metaphor, pero yun nga, anyway, marami kasing ganyan eh, no? Parang in denial ba o delulu, I don't know. Pero kung kunwari ganyan yung kandidato na nakaharap ninyo, what do you tell them? Yung alam mong all the signs are pointing to a disastrous defeat. Yet they still believe na hindi, mananalo ko eh. Paano yun? Di mo naman mapipigilan yan. I mean, it takes a certain kind of personality to run. And that's not a character judgment, ha. There are certain types talaga who really can do it and can win. There are those who will keep trying, and of course, meron tayong mga success stories, 'di ba? Like Senator Risa Hontiveros, talaga namang nagpursige at ginamit niya imbis na manlumo siya, na natalo siya, ginamit niya to have a longer runway. Diba? Pero in fairness, hindi ko nadinig sa kanya yun kasi na-interview ko siya in each of those runs. Saka tatlo yan eh. Yes, correct. I remember nung third run niya, tinanong ko pa siya, sabi ko, ano to, live interview? Sabi ko sa ANC. Kalimutan ko na exact quote, no? Pero sabi ko, why still run? Diba? Parang hindi pa ba, don't you get it? Parang hindi ka mananalo? Parang ganun hindi naman ganun katara yung pagkakasabi ko. Pero never ko nadinig sa kanya in each of those interviews na, hindi, peki naman yung mga survey. Walang ganun eh. Pero may ibang kandidato na sabi ganun eh. Oo, meron. So iba-iba, iba-ibang klase yung makikita mo. Yung iba talaga outright dilulu, yung iba naman talagang nakikita yung trajectory na konti na lang. Parang isa pang subok, kaya na yan, papasok na. And minsan, the circumstances are right because you have more allies. It could be that malakas ka sa nakaupo. So, meron ganong mix, 'di ba? Depende. Meron din naman na nagfa-fundraising lang. Sorry to say. Pero meron talaga nagfa-fund. Oo, meron lang. Ganyan. Meron talaga nagfa-fundraising lang. So, iba-iba. Oo. Ay, meron akong mga kilalang ganyan. Talaga? Ano ginagawa? Lang ba? Nagpapatayo ng bahay? May bili ng kotse? Ganon? Kotse, small time. Small time yung kotse. Talagang yan. Ikaw McLaren? Nasa Bamban ba yung McLaren? Pero hindi ganyan. Siyempre hindi ganyan ang investment mo pag nagpa-fundraising ka. Halatang-halata naman ng mga fundraising mo, 'di ba? Na yun lang ang ginawa mo pag McLaren yung pinili mo. Biglang yaman eh, no? Oo, pero sa totoo, meron ding mga kandidato na maaga naman nilang nare-realize pero hindi lang sila nagde-declare na mag-withdraw. Kumbaga meron na lang silent flag, so to speak. May white flag. Oo, kakampanya pa rin, pupunta ng sortie, pero na lang, just doing the motions. Kasi magbabaon na lang ng campaign funds kung merong na-raise. Tsaka so, baka minsan, baka ayaw disappoint yung supporters nila. Kasi minsan, parang give up ka na, tapos yung mga supporters mo, hindi, kaya pa rin natin yan. Tapusin natin yung laban. Di ba? Parang nakakahiya naman sa mga supporters. Yung letting them down. Di ba? Yes. Oo, syempre. Wala namang publicly magde-declare na, okay, ayoko na, bala na kayo dyan. Number 24 ako. Wala namang ganun. Diba? Typically, they will just go through the motions for their own personal reasons, whether it's because they want to raise more money for the last stretch,
or puwedeng, ano na lang, to save face and to say thank you to their supporters. So, many, many different reasons.